Nagbigay ng suporta ang Armed Forces of the Philippines sa interagency investigation sa sinalakay na steel manufacturing plant sa Misamis Oriental dahil sa posibleng banta sa seguridad. Nagpositibo naman sa radiation ang planta maging sa mga ginagamit noon na raw materials. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Mas malalim pang investigasyon ang isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan patungkol sa isang steel manufacturing plant sa Tagoloan, Misamis Oriental na sinalakay ng mga otoridad noong weekend dahil sa ginagawa umanong substandard na mga bakal. Kabilang sa tinutukoy ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang mga establishmentong naging kliyente ng naturang pagawaan para mabigyan sila ng babala sa panganib na kanilang kinaharap. Initially, dun sa mga pag-uusap is talagang may problema na na-distribute na itong mga to and nagamit na sa mga buildings. Ibig sabihin, kung nagpabaya tayo ngayon, ay mamanain pa ng ilang henerasyon ng mga Pilipino. Kaya dapat ma-actionan. Nagpositibo din sa radiation ng planta at radioactive ang ginagamit na raw materials base sa ginawang pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute. 69 na dayuhang Chinese na karamihan umano ay undocumented ang naabutan sa raid kasama ang isang Pilipino. Bukas naman ang Philippine Veterans Investment Development Corporation o PVDEC Industrial Estate sa gumugulong na investigasyon. Lalo't nasa loob ng kanilang compound ang naturang pagawaan ng bakal. Ang PVDEC ay isang semi-autonomous government-owned and controlled corporation na nasa pangasiwa ng Department of National Defense. Wala kaming intelligence capabilities, so we rely on help from the different agencies that have more expertise in these matters. We do have annual inspections, pero what we see are the basic operations. Magsasagawa rin ng backtracking sa mga ahensya ng gobyerno na posible umanong nagkaroon ng kapabayaan patungkol sa operasyon mula 2017 ng pagawaan ng bakal na nakapangalan sa Philsangia Corporation at pagmamay-ari ni Tony Yang, kapatid ng umano'y drug lord na si Michael Yang. Ayon sa National Bureau of Investigation, may posibilidad na malaki ang naging impluwensya ni Yang sa nakaraang administrasyon. We are looking at those responsible personalities and agencies before nung nagsimula ito. So, titingnan namin yon at all the connections kung bakit nangyari ito na ganito katagal nakapag-operate. You know how powerful Michael Yang at that time. He is a special envoy of the former president to the Republic of China. So we are tracking back everything. Tinitingnan namin lahat yan. Nagbibigay suporta ang Armed Forces of the Philippines sa interagency investigation. Sinekundahan din ng AFP ang naunang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa maaaring banta sa pambansang seguridad ng sinalakay na steel plant. Posibleng bahagi umano ito ng foreign interference and malign influence at United Front Works. Gaya sa mga nakalipas na insidente na ilang dayuhang Chinese ang hinuli dahil sa pagpapanggap na Pilipino habang may ilan na sangkot sa pang-espiya. Meron din itong close proximity to a Philippine Navy dry dock that is being constructed over a 300-hectare portion dito po sa PVDEC compound. And so this raises a national security risk as well as an environmental concern. We have to step back and look at it from a macro level. If there is an angle of economic sabotage, if there's an angle of the environment, of labor, it becomes a national security issue. Sa ngayon, hinahanap pa ang 5 incorporators ng steel plant na binubuo ng 2 Chinese nationals at 3 Pilipino na kinasuhan ng paglabag sa nuclear safety regulations, labor at immigration laws. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.